Ito nawa po sana lahat po tayo magtuloy-tuloy. Kasi sa oras na ito, hindi lang po sila yung nag-anibersaryo, pati na rin po tayo. Makikibahagi lang po ako ng kaunti sa mga binigay na mahal na batlaya sa oras na ito. Kung paano yung pagbibigay po niya kasi ng pagbati, ito po yung sinasabi po niya na kung ano daw po yung nakita o yung nalaman ng bawat isa sa atin. Basahin ko na lang po dito sa Filipos. Dito po sa Filipos 4, versikulo 9. Sabi po kasi dito, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Sa oras na ito mga kapatid, sinasabi po ng mga bahal na batlaya, pati na po ng mga sulat, nanaway sana daw po yung mga mapakinggan po natin sa oras na ito, huwag po lang po sana lalabas sa kabila. Manahan po sana sa puso ng bawat isa sa atin kasi po ito yung magiging, sinasabi po nga po natin, ito yung nagiging sword ng bawat isa sa atin. Na kung paano yung pagbibigay po niya kasi dito sa tinapay, dito po sa 1:14, 27-29, ito po yung sinasabi po niya dito na sa 27, ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibibigay ko sa inyo, hindi gaya na pinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mangulumihanan ang iyong puso at matakot. Ito po yung sinasabi po niya, yung binibigay po niya kapayapaan ng bawat isa sa atin. Hindi sinasabi na, kumbaga buong mundo yung binibigay na kapayapaan. Kasi po yung kapayapaan po na yan, nahanap lang po, hindi po sa tabi. Nasa puso ng bawat isa po sa atin. Kaya yung binigay po niya dito po sa pamamaalam po niya kasi, ito yung sinasabi po naman po dito, yung sa 24 na sabi, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Pwede siguro po na natin na masasabi na sa papamahagi ng bawat isa sa atin, yung mga binabahagi po natin, hindi nagmumula sa atin. Isipin po natin or iparamdam po natin sa mga nakikinig na yung salita na binibitawan po natin nanggaling sa ating mahal na ama. Siyempre, nanggaling na rin sa puso ng bawat isa sa atin kasi wala naman po nag-ebanghelyo para lang sa ganun matisod ang kanyang kapwa. Yung pagbibigay po niya dito sa tubig, ito naman po yung dito po sa 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. Para po sa akin, hindi po niya tayo iniwan. Kumbaga yung sabi po ng iba na nung pinako siya sa cross, yung kaluluwa po niya, pumaitaas. Pero yung totoo po, yung pagpako po sa cross ni Yesu Cristo at yung pagparito po niya, hindi po siya nawala. Hindi po nating isipin nawala siya at paparito pa. Nasa atin na siya. Huwag po nating hanapin na typical na tao na makikita natin si Yesu Cristo. Si Yesu Cristo kasi nasa atin na po. Kumbaga, yung sinabi po dito sa 19, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ko sapagkat ako'y nabubuhay at nangabuhay na rin naman kayo. Ito na po yung pagsasabuhay natin ng mga nais na ipagawa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito na yung kung paano ba natin bubuhayin si Jesucristo sa mga mata, sa puso ng bawat isa sa atin. Higit lalo po sa mga nakikinig or sa mga nasa labas na lagi po natin sinasabi. Yung pagbati po kanina ng banal na batlaya, sabi po kanina, nagasat ti maisa aga po kanayat, nagsisinggalot kayo. Puno lang uling kagsat, maliwanag na po yan mga kapatid, na sa oras na ito, or sabihin na natin hindi lang sa oras na ito, sabihin na lang po natin, oras-oras po ng ating pamumuhay, nagkakaisa po tayo, nasa isa po tayo, kumbaga, yung sinasabi po natin na yung kadena po na sana na yan na nagbubuklod sa bawat isa po sa atin, sana po hindi masira. Magandang oras po.